Welcome sa aking YouTube channel. At sa video na to, another sharing knowledge na naman po ang ibabahagi ko at another DIY repair na naman po ang gagawin natin. Kaya kung bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share at mag-comment down below para may feedback ako sa mga ginagawa kong video. Kaya umpisa na natin to pagkatapos ng intro. Hilaw na sinaing sa rice cooker. Ano ba ang isa sa mga pwedeng maging problema pag laging hilaw yung sinaing mo sa rice cooker? Ang isang magiging problema dyan kung laging hilaw yung sinaing mo sa rice cooker is yung tinatawag na ng magnetic temperature switch. Saan ba makikita yung sinasabi kong magnetic temperature switch? Ito yung bandang gitna. Ito yung nasa gitna na yan. Yan yung tinatawag na magnetic temperature switch. Ito yun. Kapag laging hilaw yung sinaing, ito yung isa sa magiging problema nyo sa rice cooker pag laging hilaw. Bali, ang gagawin ko, tatanggalin natin itong gitna para pakita ko na maayos itong magnetic temperature switch na to. Bali, sa pagtanggal nito, madali lang naman to. Bali, yung rice cooker mo, babadkarin mo lang yan. Yan. Tapos merong mga nakalak yan eh. Nakalak yung magnetic temperature switch na to. Kaya gagawin ko, tanggalin muna natin. Gamit na kayo ng kahit plies. Yan. Bali, itapat nyo lang yung pinakabutas. Yung iba, pag ito yung sira, pinapalitan nila. Pero yung iba naman, rene-repair. Yan yung ginagawa ng iba. Marami ka man mabibili ito sa mga bilihan. Itong magnetic temperature switch na to. Pero tanggalin na lang natin. Tulak mo lang yan. Ito yung flat screw. Tapos may lock kasi yan dito eh. Yan o. May lock. Tulak mo lang yan. Pag natulak mo na yan, matatanggal na yan. Tulak mo lang. Tanggal na. Bali ito. Tanggalin natin. Yan, tanggal na. Bali ito isa sa mga problema ng rice cooker kapag laging hilaw yung sinaing natin. Ito yung isa sa mga nagiging problema, yung tinatawag na magnetic temperature switch. Ano ba ang trabaho ng magnetic temperature switch? Yung magnetic temperature switch, ito yung may metal alloy to eh. May metal alloy. Yan yung permanent magnet ang nagsisilbing kill switch ng mechanism niyan. Kasi yung metal alloy diyan, nakaset diyan sa ilang degrees Celsius, no? O hindi ako nagkakamali, nasa higit 100 na degrees Celsius ang nakaset dito. Kapag ang kanin nawalan ng tubig, iinit ng sobra. Ito, iinit ng sobra. Lalagpas yan sa nakaset na ilang degrees Celsius. Tapos, ang mangyayari, masisense ngayon ng metal alloy dyan, mawawalan siya ng magnetic property. Yung magnet, di na yan makaka-attract ng metal dyan. Kaya ang mangyayari, ipupush yan ng spring sa loob. Yung magnet, pababa at babalik yan sa warm mode ng rice cooker. Yan po yung mangyayari dyan dito. Yan. Kaya pag pinindot mo yan, kakapit. Pag uminit to, ang mangyayari yan, bibitiw to. Kaya ang mangyayari dyan, mag-warm na yung warm mode na yung rice cooker mo. Yan yung mangyayari dito sa magnetic temperature switch. Yung iba ang ginagawa para mapalitan to, bumibili sila ng mga ganito sa online,
marami naman nabibili sa online to, at or kung mayroon kayong mga bilihan ng mga ganitong parts sa lugar nyo, pwede ka rin naman bumili dyan sa lugar nyo. Pero kung sa online, marami na doon. Tapos tignan natin, ang ginagawa ng iba, pag nire-repair nila to, sinusubukan nilang tanggalin, bali itapat mo lang naman yan sa pinakabutas niya. Ganyan mo lang. Tapos ang mangyayari, matatanggal na yung kanyang tanggal na yan. Ganyan lang. Yan. Ang ginagawa ng iba, kapag kinalawang to, linilihan nila yung spring. Ito. Lilihain nila yung spring ng pinakapino at saka lilihain din ito. Yan ang repair. Ang magiging remedy nun, ang ginagawa nila. Pag ganun, pagka walang ganitong available na part sa lugar ninyo, o pwedeng lihain. Pero kung talagang hindi na talaga gagana, kasi nasisira din kasi ito. Ito yung isa sa mga pwedeng masira kapag laging hilaw yung sinaing nyo. Yung magnetic temperature switch. Ito lang yun. Pwede nyo palitan, pwedeng DIY repair. Pero kung talagang sira na, automatic na yan. Papalitan nyo na ng panibago. Kasi ito yung isa sa mga pwede problema pag hilaw yung sinaing. Pwede rin yung kaldero. Yung kaldero ng rice cooker. Pwede rin na nadideform kasi yung kaldero eh. Nadideform yun. Ano yan? Kuha lang ako ng kaldero. Ito kasi kapag ito yung kaldero nyo, ang nangyayari kasi nadideform to. Nadideform itong kaldero ng rice cooker. Ang nangyayari, magiging hilaw yung sinaing. Isa rin sa mga pwede maging problema kasi yung kaldero. Bali, ang pinakagagawin mo lang dyan para pumantay to, yung kaldero mo, ilapat mo dito. Kasi minsan pag na-deform to, hindi na lalapat tong kaldero to dito sa may heating element niya. Bali, parang nakaangat. Kasi kapag isa pang kaldero parang pag sa bago kasing kaldero ng rice cooker, ganyan yung itsura niya. Yung ganyan. Pantay siya. Pantay. Kaya pansin nyo, parang dito, parang may bakat siya ng pinaglutuan. Ito yung lumalapat yan dito sa heating element. Kapag pantay yan, papantay kasi yan eh. Ito naman yung kaldero, pwede nyo pong ipantay. Ang gawin nyo lang, itapat nyo lang ito dito sa rice cooker nyo. Tapos pagkatapat na ganyan, ang gawin nyo, pwede nyo siyang pukpukin or kuha kayo ng flat na pamukpok or kahit na basta yung mga matitigas na bagay na pwede nyo pukpukin. Ipantay nyo lang yan, tapos pukpuk nyo lang. Basta pukpukin nyo lang dito yan, tayo hanggang sa lumapat mo itong kaldero dito sa heating element niyan. Yan, isa sa mga problema to yung kaldero, pag laging hilaw yung sinaing. Pero pag yung kaldero nyo is good naman, ito naman ang isa sa magiging problema niya, yung kanyang magnetic temperature switch. Kasi sinubukan ko rin mag-research sa ibang platform. Ang magnetic temperature switch ay ginagamit to, no? Isa rin sa mga tawag nito is yung magnetic steel temperature limiter, ang tawag nila dito. Parang ito yata yung kumukontrol ng temperatura sa pagluluto. At kapag mainit na yung rice cooker, aabot yan sa pinakamataas na temperatura. Agad na aabot yan sa carry temperature ng magnetic steel temperature limiter. Mawawalan niya ng magnetism, automatic itong pinuputol to yung circuit, ang power supply. Yan. Ito yung isa sa mga sinubukan ko kasi magbasa sa ibang platform eh. Yun yung nabasa ko. Kaya ito lang, pwede nyo palitan, pwedeng i-DIY repair, pero pagka hindi na pwedeng i-repair, bilhin na kayo ng bagong ganito sa mga suki nating bilihan ng mga gatong parts sa lugar nyo or sa online, meron naman din ito. Kaya hanggang dito na lang aking
ang aking video at sana nagustuhan nyo. At kung nagustuhan mo yung ganitong klase ng video, huwag mo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot mo na rin yung notification bell button para ma-update ka sa ilalabas ko pang mga bagong video. Kaya hanggang sa muli, this is Croy Narang Officials. See you sa next video.